So guys, bigay lang po tayo ng reaction dito sa live ni Captain Dado, no? Na ang title is Ang Totoong Mangga. At may banat din siya dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga mga kababayan ay mukhang gustong kausapin ni PBBM itong si VP Sara, no? So sa lahat ng mga nangyari at kung anong kababuyan na ginawa nila kay Bibi Sara, tapos ngayon kakausapin mga kababayan. So pakinggan natin tong pahayag ni Captain Dado. Okay talaga, Bicolanong makulit. Nais na ni Bangag makipag-unite daw at makipag-ayos kay BP Inday. Oy, ano yung palagay niyo dyan? After all sa ginawa nilang paninira at pag-kidnap sa tatay niya. Well, if you will interpret it, no? One, bakit siya makikipag-areglo? Why? In a position of power. Presidente, Vice President si Inday. Why? In a position of power na gustong makipagsundo, bati-bati na muna. Oh. Kaya ang title ko ngayon, yung sino ba ang totoong mangga? No? Manggagamit. So, tama yung tanong mo, Bicolanong makulit. Yung comment mo. Ang ano dyan, why only now? Yun yung sagot ko dyan eh. Why only now? Too late. Is it too late? Kung titignan nyo yung game plan, ang gusto nila umabot hanggang January, February actually. Baka mahulog. May ngayon. Ang February, tapos noon, bakit sa February? Kasi impeachment season na sa February. Lalaps na yung 1 year, so papasok na naman to, pwede mag-file na naman na impeachment. So may spectacle na naman, panonoorin na naman natin. Before you know it, ayan na, 2 taon na lang, 2026, bago na galaw na yung bira na naman yung budget natin, 2026, may mga insertions na naman. Ay, walang katapusan to. So bakit gustong makipagkasundo ni BBM? Is it genuine? Is it taus-puso? Or is it because nararamdaman niya na nalalapit na ang kanyang pag-alis sa Malacanang? Either way, no? So tingin ko, mas nandoon yun eh. Kasi nung una, hindi yan hindi yan makipag-areglo, etc. Ayaw niya. Pero ngayon, siguro nararamdaman nila na baka gusto niya makipag-deal. Question mark, di natin alam. Inday, pagka ganito ba, ganyan ibibigay ko na sa'yo, ikaw na yung presidente. Siyempre, mga nakapaligid sa kanya, ayaw. Kasi tatamaan sila eh. Mabibitay sila eh. Maimbestigahan. Tapos nun, pwedeng ganon. Or, gusto niyang ipakita sa madlang people, sa mga binubudol niya, na, ayan naman yan eh. Gusto niyang makipagbati na. Well, ang question doon is, genuine ba yun? Taus-puso ba yun? Ngayon, from the point of view of Inday, unsolicited advice, pwede, makipag-usap tayo. Pasko naman eh. Pasko na naman tayo. O, diba? Dati kumakanta si Inday, natandaan nyo? Last Christmas, I gave you my heart. Ito Pilipinas dati, no? Pero may advice kay Madam Inday, pagka ganyan, since Marcos is coming in from a perceived position of weakness, dapat position of strength, presidente ka ng Pilipinas eh. No? Ngayon ay makipag-usap ka, Vice President, na binira nyo ng binira. So, bakit? So, nagsalita lang Inday Sara, I am ready. I am ready na maging presidente. Natakot kayo kasi dami ng DDS eh. Kahit anong gawin ninyo, yung mga pro-BBM, by the numbers, kahit kayo 20 million, may 100 million na DDS. Kaya, gusto nyo, tingnan lang natin Pilipinas. O, doon na lang kayo sa isang isla. May nag-comment sa Facebook. Merong nag-post yata. Mga hayop kayo mga DDS.
no? Umalis na lang kayo sa Pilipinas. Ganun ba? Nag-comment din ako, ba't alis ang DDS sa Pilipinas? Hamak mas maraming DDS. Kayo umalis sa Pilipinas. O sige, pagka umikot ng gulong ha, lahat kayo sa isang isla na lang kayo, mga pro-BBM ha. Lahat kayo, sama-sama kayo dyan. Pero initially, kukulong muna kayo sa Bilibid para maramdaman ninyo yung hirap ng buhay ng isang preso. Maramdaman nyo. Parang si Fernando po. Dapat lang maramdaman ninyo ang hirap ng isang preso, ng isang convict. Puno na at sa loob. Kaya, happy ako kasi Pasko na yung mga rally, inabot ng Pasko. Sinabi ng abutin pa tayo next year. Malay nyo, pagka next year, abutin pa ng isa pang Pasko yan. Then, ninaabutin yan. The way they're doing it is self-destruct. Ninaabutin yan. Kitang-kita na eh. Kaya nga ang advice ko sa BBM mula nung nag-vlog ako noon, hanggang sa matanggal ka sa Malacanang, do something na matatandaan ng tao yung something na ginawa mo kesa maalala nila lagi forever sa history natin na ikaw ang pinakawalang niyang presidente. You do something from now hanggang sa matanggal ka dyan sa Malacanang. Possibly or sa kahiyan mag-resign ka. You do something para makakalimutan ng tao yung 3 taon mong palpak yung mga plunder na yan, makakalimutan niyan kasi matatanda nila yung impactful, hindi yung impacto kayo. Impactful na gagawin ninyo para sa bansang Pilipinas. There is parang yung tatandaan yung Star Wars, no? There is still goodness in him. Bongbong, there is still goodness in you. Ikaw si Darth Vader. In the end, you did something. No? Tinapon mo yung emperor sa balon. O kaya, bitin mo yung sarili mo. Tapon mo yung sarili mo sa balon. Ay, nako. So do something impactful that will resound sa bawat household ng Pilipinas. Ang suggestion ko nga yung institutionalize mo yung universal health na yan. Batas na nga yan eh. Pondohan mo. Full health. Regalo mong Pasko sa mga kababayan natin. Find the funds for it kahit depleted tayo. Find the funds for it. May papasok na 2026 budget. May papasok na mga make it a point na ang bawat Pilipino ay fully covered. From the womb to the tomb. From the womb to the tomb. Pagka ginawa mo yan, you will go down in history. BBM, makinig ka. You will go down in history. Na you're the president in spite of the plunder, in spite of the abuse of power, the drugs, you were able to pull off something that benefited every Filipino and the future generations. Sigurado ako matatandaan yon ng taong bayan. Hindi yung ang matatandaan animal kayo, mga buhaya kayo, wala kayong di ba? Parang di naman totally mapaya yung mga yung sumusuporta sa inyo. Ngayon yung mga sumusuporta sa inyo, hinay-hinay kayo sa pananalita ninyo kasi tinatandaan kayo Kala ninyo tinatandaan niyo yung mga nagsasalita. Tinatandaan din kayo mga pro-BBM. Tinatandaan kayo lahat. Kaya kita nyo, mag-aanuhan yan, magbabaliktaran yan, no? It's a sign, yung gusto makipag-usap. Whether it is intended na linlangin ng taong bayan, o yung it comes from the heart, it is a sign. Kasi, given yung thinking nila na nagdedelikado kayo, anytime, pwedeng pitikin kayo ng armed forces nyo. Anytime. Kung yung mga general ninyo solid sa inyo, hindi kayo sigurado do sa mga junior officer at saka sa mga enlisted men. I'm sure of that. Hindi kayo sigurado. Naghihintay lang sila ng hudyat. No? Kaya pag-usap-usapan ninyo yan, no? Hindi nyo kayang bilhin yung armed forces. No, hindi nyo kayang bilhin.
may mga utak yan eh. Saka may pamilya yan. Yung mga pamilya niyan, yun yung mga konektado sa bitukan nila, ay mga kababayan din na nagrereklamo. Malay niyo yung mga nangangalsada sa rally, mga kamag-anak na sundalo. So, marami kong kakilala na mga pamilya na sundalo na na galit sa administrasyon. Na kahit itaas yung sweldo, galit pa rin sa administrasyon. Hindi nyo kayang bilhin yung dangal eh. Ngayon, kung sa mga general na bibili ninyo, that doesn't give you 100% na nakasiguraduhan na yung mga general na yan, lahat papatol sa inyo. Lahat yan magiging loyal. Hindi, meron dyan sa inyo. Merong mananraidor dyan sa inyo. Magiging loyal sa taong bayan. I'm sure of it, no? I'm sure of it. So, it's just a matter of time. Okay? Kahit abutin tayo ng kasi araw-araw na tumatagal to, patindi ng patindi yung ng taong bayan, yung galit. Patindi ng patindi yung resolve ng taong bayan na tapusin ito. Sobra-sobra na eh. So, bakit hindi kami tumatayo? Ba si Pinoy Survivor, ang SFGF hindi tumatayo. Ready kami ng magtuwayo na kahit disorganized kami, ek-ek, o kaya kulang kami, ek-ek. Pero hindi kami natatakot kasi anytime pagka napuwersa kami, tayo kami. Lalo na pagka binalasubas kami, no? Yun yung warning ko. Pagka kayo, binanatan nyo kami ng mga hindi kanais-nais na mga aksyon ninyo, pe-personalin namin, no? Pe-personalin namin and makikita ninyo, hindi kami yung tipo na kayang takutin, patay kung patay kami. So kung kunyaring umabot tayo sa talagang bloodshed, nasa inyo yan, nasa kamay nyo yan, ginawa nyo yun. Hindi kami nagsimula. Hindi kami kumikilos. Naghihintay lang kami. Hindi kami kumikilos. Hinintay lang namin na yung langit ang mag-desisyon para sa atin. Yun yung So, let's see kung how it will unfold. Anyway, pag-uusapan China at saka US, malalaman natin kung ano yung mga talking points nila. Laganap na sa buong mundo ngayon, ang presidente ng Pilipinas ay drug addict. Laganap sa buong Pilipinas na merong dito, grabe yung korupsyon, no? Flood control projects, and makikita yung grabe ng baha sa buong Pilipinas. Talagang nakakayamot, nakakainis. So, hintayin lang natin. Enjoy nyo lang yung holiday season. For those who are planning to do something, to mag-rally pa, Gen Z, mag-rally lang kayo. Para to keep the fire burning, mag-rally lang kayo. Yung ginawa kay Congressman Barsaga, hindi na tama yun. Nagsasalita yung tao, and yet pwede prosecute yung tao, inaano ninyo. Tapos nun yung mga nagnanakaw, hanggang ngayon walang kaso, walang reprimand, etc. etc. Ethics Committee, walang kaya nakita nyo, useless yung Kongreso natin. Okay, so, ano pa? Yung pondo sa Armed Forces, may tinatawag si Ted Pailon, dinig niyo yung ni Ted Pailon na EO 107 yata yun, ni BBF, na yung pondo kukuhanin. Tinataas yung subsistence, yung kain ng Armed Forces. Imagine that, yung pera galing, saan galing? Kukunin kahit saan doon sa budget. January 1, January 1 ng 2025, ng 2026, 27, 28. Kung baga sa tatlong bigayan, pero yung pera nanggagaling sa So, ang question doon, bakit si Marcos ang nag-allocate ng pera, trabaho yun ng Congress. So, bakit niya didikta yung power of the purse? Nasa Congress yun eh. So, mali yun. Just to buy yung loyalty ng mga sundalo. Hindi naman tanga yung mga sundalo. Hindi nyo basta-basta makukuha yung mga sundalo ng gano'n kasi nag-iisip din yung mga sundalo natin. Malalaman natin kung saan papanig. Anyway, handa naman ang taong bayan. Handa yung taong bayan na pagka kunwaring
nandun tayo sa punto na kailangan natin yung AFP para depensahan tayo, para tumayo kayo, para sa taong bayan at hindi kayo tumayo, the people can just disband the entire AFP. Pagka tayo nagtayuan sa EDSA at ako mismo magsasabi nun. Ako mismo. Kasi wala naman kayo nadidinig sa iba. Hindi, ako na lang ang nagsabi nun. So, we the sovereign Filipino people can just blurt it out as a declaration of the Filipino people. We are therefore, when we take command of the armed forces and ayaw nila na sumunod sa taong bayan, we therefore conclude that the armed forces has become inutil and they are already the armed forces of the plunderers, the armed forces of politicians. Therefore, it is within our power as the sovereign Filipino people that we are disbanding the entire PNP and the AFP. So help us God. Sino ngayon ang aangal? Sino ba nagpapasweldo sa inyo? Taong bayan. So you heard it from me. Ang dyan, patayin nyo na lang ako. Para wala mong... Pero nakasulat na yan eh. Kung sino yung next in line na magde-declare noon. Nakasulat yan. No, ako kabisado ko na eh. Hindi ko na kinakailangan na Nakailang beses ako nagre-rehearse niyan. Simula nung November of last year. No? November last year, then February, then March. November last year. November pa yan last year na meron akong ni-scribble down yung what I have to say. Kung titingnan nyo si DIY KKB, nung pumunta siya sa Baguio, tapos in-interview ako, ilang oras yun, 10 oras yun, nag-uusap kami. Nasabi ko na sa kanya yung mga declaration na dapat nating i-declare para maayos tong Pilipinas. As early then, I was already telling. And I never heard it from anyone else na panay remove Marcos resign, pero wala yung solusyon eh. Hindi ko maabot dun eh. So, kaya minabuti ko na isulat para at i-vlog para nandyan na para pick upin kung sino man yung next in line o kaya yung concern na talagang seryoso na ayusin to. Kunyari, si Madam President, Madam Inday, kung siya, knock on wood, kung siya, yun. Ngayon, there is a chance na si Marcos magbago ka, 3 taon, pero you better do something. Inday Sara, makikipag-usap, kunyari, dangerous yun para sa'yo kasi pwede kang birahin, pwede kang gamitan na naman ng kung ano-ano na iti-tape nila yung usapan ninyo, etc. But, kung kunyari, kung mag-uusap, i-float mo. Pag-usap ako sa'yo, magbati tayo, balik mo na muna si Digong. Balik mo. Total, meron kayong connivance sa ICC. Ibalik mo. In spite ng kung ano sasabihin ng mga nakapaligid sa iyo, mga advisor mong ungang, ibalik mo si Tatay Digong, number 1. Balik mo. Usap tayo. Balik mo. Pagka binalik, meron tayong pag-asa mag-usap. Baka masakit mo pa yung sarili mo. O, di tuwa yung taong bayan nun. Mawala yung galit. Kasi naibalik kunyari si Digong. Pangalawa, hair follicle drug test ka. So, 2 na yung kagad, hair follicle drug test. Balik si Tatay Digong. Una-una, balik si Tatay Digong. Para this Christmas, masaya yung pamilya Duterte, masaya yung taong bayan. Mga DDS, masaya. Balik niyo si Digong. Usap tayo, gusto mo mag-usap tayo, magbati tayo. Balik si Digong. Non-negotiable. Ngayon, kung ayaw mo, bakit tayo mag-uusap? Sino ba may kasalanan? Di ba ikaw? Gusto mo sincere, ipakita mo yung pagka-sincerated mo, BBM. Gusto mo mag-usap tayo? Kasi nararamdam mo na malapit ka na. Kasi nadinig mo. Sinabi ko, I am ready. I am ready. I am ready to become the president. I am ready to be sworn in as president. Yan yan. Takot kayo doon, well, anyway, with benefit of the doubt kay BBM, kung sincere yung approach niya, wait for whatever ang ibabalik sa iyo ni Inday Sara. Ang advice ko kay Inday Sara, okay, mga galit sa akin, BBM, pero yun talaga ang tama. Ibalik mo, number 1, Tatay Digong. Ibalik mo. Kunin mo siya doon sa ICC. I-negotiate mo. He has to be here back before Christmas.
and you still have time. Ano ba yan? 4 o 21 days to do it. Balik nyo si Tatay Digong. Pangalawa, hair follicle drug test. Oy, medyo maano yun. So, paano, ewan ko, kung hindi naman ako naniniwala nagdodroga ka eh. Oh, si BP, naniniwala ba nagdodroga ka? Ano, Madam Inday? Inday Sara, naniniwala ka ba nagdodroga si BBM? Ka-unity mo yun eh. Di tayo naniniwala nagdodroga yan. Hair follicle drug test. Pagka ayaw niya mag-hair follicle drug test, ay, maniniwala na kami na nagdodroga ka. So number 2. Number 3, yung mga congressman na involved dito sa hinayupak na flood control nato, etc. We want cases filed, no, before December 25. Number 4. Yung sinasabi kong legacy, ano na lang yan, optional BBM. Kasi gusto mong you will not go down in history na ikaw ang pinakamalupit, pinakawalang niya, pinaka-tyrant na presidente sa buong ano ng Pilipinas, history ng Pilipinas. You do something in that small window of opportunity from now until you are kicked out of Malacanang. You do something that the Filipino people will remember you instead of remembering you as the plunderer president, as the drug-crazed president. At baka hindi taong bayan na magtanggal sa iyo dyan. Baka yung mga inaasahan mo mga foreigner, may mutual defense, yung Amerika, baka Amerika magtanggal sa iyo dyan, magganyan sila ni Jinping, no? Tsaka ng Russia. Tanggalin niyang si BBM na yan, tarantado yan. At yung si BBM na yan, yung nangyari na yan, ma-action niya, is a product of the Biden administration. And that will be good for Trump na maayos ito, yung alitan sa China, Taiwan, tong West Philippines na yan, maayos yan, mag-diplomatic ano na lang. So, magkabati-bati, de okay, pero ang talking points dyan, baka tanggalin na lang si BBM. Palitan na lang. So yun mga kababayan, ano pong masasabi nyo dito sa pahayag po ni Captain Dado, no? Na gusto nga daw kausapin ni BBM itong si Sara. Pero para kay Captain Dado, kailangan may mga kondisyon. Ito nga pong kailangan pauwiin si Tatay Digong. At pangalawa, hair follicle test daw muna mga kababayan. So yun yung mga kondisyon. So mag-comment kayo mga kababayan. Hindi ko natatapusin yung live, mahaba po. 2 hours po yung live ni Captain Dado. So sa mga bagong pasok diyan, pa-subscribe po ng ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.